Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol po sa mga pangyayari sa loob at sa labas po ng Itbulaga. But before that, nais ko lamang pong sabihin na recorded po ulit ang Itbulaga. Pero kahit ganun pa man, talaga naman pong pumapalo ang online viewers nila sa YouTube channel na TBJ. Dahil during Sugod Bahay mga kapatid, nasa 114K and mas tumaas pa po yan during Gimme 5. So kanina po dyan sa Sugod Bahay mga kapatid, mga Kadabarkads, nagkaroon ng konting aberya lang naman kasi yung natawag po dyan sa nabunot no, sa Sugod Bahay ay parang ninenervyos po siya. Kaya naman sila Tito Sen, si Maine Mendoza, doon sa studio po ng Itbulaga, kabado din sila at nag-aalala po dito kay nanay na bigla pong tumakbo doon sa unahan. And ang ending po, hindi naman pala yung number niya ang nabunot, kundi ang nabunot po ay 664 pero yung number niya ay 644. So nakakapanghinayang lang, 'di ba? Siguro sa sobrang ka-excitedan po 'yon mga Kadabarkads kaya hindi niya na po na-check ng maayos yung kanyang number. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa producer po ng Pepsi Paloma dahil meron po tayong nasagap mga Kadabarkads. Pero bago 'yan, nais ko munang pag-usapan natin itong sinabi po ni Tito Sen. Sabi niya, sa mga gumastos daw po dito ng mas malaki para manira daw sa kapwa, ayos para mabawasan ang yaman ninyo. Who is the producer of Pepsi Paloma movie? Ang Viva Film producer na si Boss Vic Del Rosario at hindi si Vic Soto ang Vic na tinutukoy ng dating senador. Hindi ang Viva Film ang producer ng The Rapists of Pepsi Paloma. Ayon sa mga lumilitaw na impormasyon, mismong si Yap ang nagpondo para magawa nito ang pelikula tungkol sa kwento ng buhay ni Pepsi na kababayan niya sa Olongapo City, Zambales. So, etong si Daryl Yap daw ang mismong producer. Samantalang isang abogado naman po ang kinontra itong panig po ni Daryl Yap. Walang iba kundi po itong Jesus Palsis. Sabi kasi sa comment section ng kanyang post, baka ilang beses nag-follow up after the case has been filed. Baka under the pretext of settling the case amicably. I know it sounds ridiculous pero I'm just trying to eliminate all other possibilities. Then sabi po ni Jesus Palsis, may insider ako sa Soto Camp and they say until na wala but their contention is even before wala talaga. Sabi naman ng nag-reply, I see, all lies pala. So ano yung sinasabi po ng abogado ni Daryl Yap na meron daw silang resibo? So sana ilabas po ng kampo ni Daryl Yap yung resibong sinasabi po ng kanyang abogado. Para magkaalaman na, 'di ba? Hindi namin alam kung sinong paniniwalaan namin ang claim ng isa. Pinaabot daw nila yung script, no? Sa isa sa mga siblings po ni Bossing Vic Soto. Tapos ayon naman po kay Bossing Vic Soto and kay Tito Sen and sa abogado nito, wala silang natatanggap. Tapos sinasabi ng attorney ni Daryl Yap na meron daw silang resibo. So pwede po bang pakilabas yung resibong sinasabi ninyo nang sa ganun malaman namin kung may katotohanan po ang sinasabi ninyo. Samantalang isang kadugo naman po nitong si Pepsi Paloma ang umalma sa kanyang mga napapanood, nababasa at nabalitaan tungkol dito sa Pepsi Paloma na movie. So eto nga po, sabi niya, pag nakikita ko yung mga video na ganito, naiiyak ako, naawa ako sa kanya. Bata pa kasi ako nung time na nakasama ko siya. Wala pa akong alam sa mga nangyayari. Basta ang alam ko lang nun, kapag uwi siya sa Olongapo, tuwang-tuwa kami nun. Kakargahin niya ako, papaliguan, sasama niya kung saan. Imagine 5 years old pa lang ako nun. Ngayon, I'm turning 46. At nakikita ko na naman yung ganito. Sana di na lang ulit inungkat pa yung nakaraan dahil alam ko naman natahimik na siya. Hindi na niya madepensahan yung sarili niya. Ito pa po yung sinabi niya. Kapag nakikita ko yung trailer ng Pepsi Paloma, nakakabwisit. Ang daming kwento na di naman nila alam. Ang totoong buhay
ni Pepsi Paloma, kesyo dancer daw siya bago naging artista, breadwinner daw ng family kaya nag-artista. Sa murang edad, pinapayagan daw ng nanay niya na maghubad dahil mukhang pera. Isa lang masasabi ko sa inyo, pati na yung tao ginagawa niyo pa ng issue. Gumagawa kayo ng kwento na kayo lang ang may alam. Paano naman yung mama niya na buhay pa? Na tinatawag nilang mukhang pera at walang kwentang ina, ni hindi man lang niya madepensahan yung sarili niya? Sa tingin niyo tama ba yung ginagawa nila na ganun? So ayan po no, naiirita po pag nakikita etong trailer ng Pepsi Paloma dahil ang dami daw kwento na di naman nila alam ang totoong buhay daw nitong si Pepsi. No? Ayan po, oh, pwede naman daw po palang magtanong dito po sa pinsan po ni Pepsi Paloma. And eto pa yung pinakamatinding sinabi niya, no? Meron kasi ditong isang page na parang nagre-reaction siya doon sa teaser ni Daryl Yap na umabot po ng 15 million views. Then, nirepost po ito ng kanyang kadugo, no? Sabi nga po niya, panonoorin ko ba to? O report ko? Grabe kayo andito pa kami, pwede namang magtanong. So, ire-report daw ba or panonoorin itong pelikula nitong si Daryl Yap? So, siguro mas maganda i-report na lang, di ba? Tapos, yung ilatag nyo yung buong katotohanan nang sa ganun, alam niyo yun, malaman niya kung ano yung totoo. Kasi mamaya may dagdag bawas po ang naturang pelikula na yan. Deserve po ng lahat na malaman ang katotohanan. 'Di ba? Kasi naiipit po yung pangalan ng ni Bossing Vic Soto, ni Boss Joey dito sa isyong ito. Patuloy po nilang inuugnay kahit matagal na pong tapos yung kaso or matagal nang tapos yung case na to, no? And ang dami na pong nagpapatunay, si Coca Nicolas, Sarsi Manuel, nagawa-gawa lamang ang issue na pinupukol dito po sa kay Boss Joey and kay Bossing Vic Soto. So, mabuti na lang, no, pumalag po itong pamangkin, kadugo po ni Pepsi Paloma, no? Kasi nabubuhay pa nga naman sila, bakit parang nagja-jump agad etong mga gumagawa ng movie na to? Kasi ang dami nga pong mali-mali na ando doon sa naturang pelikula. So, maging yung kadugo po nitong si Pepsi Paloma, hindi na rin po siya nakatiis, nagsalita na rin po siya. 'Di ba, na ang daming mga mali-maling kwento na nagse-circulate ngayon sa mundo po ng social media. So sana magsalita na din siya sa publiko, 'di ba? Ikwento niya kung ano po yung nalalaman niya. Nang sa ganun magkaroon po ng linaw ang lahat. 'Di ba? Kasi ngayon ang dami pong mga nangbabash kay Bossing Vic Soto, na kesyo ganto, kesyo ganyan. Matagal na pong tapos ang kaso na yan. And hindi nga po yan nakarating sa korte dahil hindi po sapat ang kanilang mga ebidensya. So ano po ang masasabi niyo dito mga Kadaver Gods? Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.